Magandang araw sa lahat ng mga ating manonood. Meron akong mga estudyante na naimbitahan mula sa Palawan State University, ang pamantasan ng mga estudyanteng numero 1 upang pag-usapan ang maiinit na issue na kinakaharap ng ating bansa. Let's welcome Miss Trixie Amarado, Nag-Alexa Acosta. Welcome to the show. Introduce yourself. So hi, my name is Trixie Amarado, a Bachelor of Science in Public Administration student. I am Alexa V. Acosta, a Bachelor of Science in Public Administration, first year student. Thank you, Miss Trixie. Okay, so maaari na ba tayo magsimula? Yes. So, nabanggit nyo nga na kayo ay mga public administration student. Ano para sa inyo ang public administration? Thank you sa tanong. And para sa akin, ang public ad is yung kung paano ka mag-serve sa mga tao, sa public, kaya nga siya public administration. So for me, public administration is about accountability and transparency. As public administration student, what do you think are the issues we face right now? Globalization, I think. And I agree with you. You both say globalization is a current issue we have right now. So para sa inyong dalawa, ano ba ang globalization? Para sa akin, ang globalization ay yung interconnectedness ng bawat country. Ibig sabihin niya parang relationship ng bawat country. Parang Philippines, Thailand, mga Southeast Asian, gano'n. So parang nagkakaroon ng relationship ang bawat country through globalization. I agree with her. So yung globalization is the interconnectedness ng mga tao through media. Globalization. How does globalization become an issue in your own understanding? So first is about job opportunities. Ma-affect kasi yung globalization through job opportunities. So kumare, diba ngayon maraming OFW sa Pilipinas ng ibang bansa. So syempre, yung ibang bansa, mas gusto nila yung mga Pilipino magtrabaho kasi nga diba, magagaling tayo mga Pilipino. So dahil doon, madaming foreign na mga tao doon na kababayan nila, hindi nabibigyan ng trabaho dahil nga sa globalization, mas prefer nila yung Filipino sa kanila. Okay, can you repeat the question? How does globalization become an issue in your own understanding? Para sa akin, naging issue ang globalization kasi minsan mas nananaig na yung negative effect ng globalization kumpara sa positive effect niya. Ano-ano ang mga aspects na naapektuhan ng globalization? For me, katulad yan ang sabi namin kanina, is yung globalization, naapektuhan niya yung buong country. So, ibig sabihin, dahil naapektuhan ng buong country, as a country, marami tayong ginagawa bilang Pilipino. So, isa din dito yung political, economic, cultural, mga beliefs, practices natin na apektuhan ng globalization. Yes, and also the businesses of the globalization. About protectionism, kasi nga diba, mas piniprepare din talaga ng local yung ibang mga foreign products as well. So dahil napakarami ng mga aspeto na naapektuhan, I want you to give me one specific part na para sa inyo ay sobrang naapektuhan ng globalization. Para sa akin, ang pinaka-naapektuhan ng globalization is yung part ng culture, beliefs, practices ng Pilipinas. Kasi minsan, yung practices natin, nahaluan na siya ng practices ng ibang bansa, ng beliefs ng ibang bansa. Kasi nga, parang hindi na natin na pre-preserve yung sarili nating beliefs and practices. Parang mas tinatangkilit natin yung beliefs ng ibang bansa kumpara sa atin. And dahil doon, parang napo-forget, nawawala, nakakalimutan natin yung sariling culture natin. So dahil napakarami ng mga aspeto na naapektuhan, I want you to give me one specific part na para sa iyo ay sobrang naapektuhan ng globalization. So, para sa akin
is yung environment. So dahil sa globalization, di ba, nag-i-innovate or nade-develop yung mga infrastructure. So naapektuhan yung environment. Maraming mga puno yung nawawala na dahil sa extinction. So, gaya nga nung sinabi nila, minsan mas natatangkilik na natin ang ibang culture kaysa sa atin. Yung sa K-pop, for example, yung pananamit nila, minsan nagaya natin yung pananamit nila. At dahil rin sa globalization, mas marami ng mga Pilipino ang alis ng ating bansa upang magtrabaho sa ibang bansa para makahanap ng mas tapat na pangbubuhayan. Now let's play a game called the Fast Talk. Ready na ba kayo? Yes! Okay. Hot or cold climate? Lukewarm. Cool. Country you want to visit the most? Switzerland, One word to describe the Philippines. Paradise. One word to describe Filipinos. Sweetable, Language you want to learn to speak. Chinese. One thing you want to see in 10 years. innovation, Where do you see the Philippines in 10 years? Develop. Agriculture in the Philippines or technology in Japan? technology in Japan, Last question. If you were given a chance to be president for one day, what would you choose? I would do, hirap ng question, oh my gosh. Siguro I will proclaim ng batas na magsasabi sa bawat isa ng Pilipino na maging responsible sila when it comes sa ating natural resources, when it comes sa ating environment. Kasi nakikita natin na na-adapt ng mga bata na hindi na sila marunong magtapon sa tamang basurahan. Nakikita natin na nakakalat na yung mga basura na dati diba, once na tayo may kalat, nung time na kapanahon na natin, natatapon natin, nagbubulsa natin, pero ngayon, pag titingnan mo lahat ng mga bata ngayon, di na nila nasa sa puso yun, di na nila nagagawa yun. And yun yung gusto ko na bawat isang Pilipino, pag naging presidente ako, kailangan ganun